Ah, Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at maraming salamat sa pagdalo sa special session na ito. Bilang paggunita na rin sa first year anniversary ng revival of the priesthood. So indeed it was May 24 last year nung una akong nagpakita officially sa mga priests to choose and anoint the first batch. But hindi lahat sa first batch ay tumagal. Maraming nalaglag. So, during the anointing, actually, I already have the apprehension na tila merong hindi handa para maging priest. Ngunit hindi ko pwedeng kanselahin for the sake of the weeds. Hindi ko pwedeng bunutin lahat dahil maaapektuhan yung iba na pwedeng magpatuloy as priest. So, at the time, ako ay nagpatuloy sa anointing ng priesthood. So, bago ko lang makalimutan, heads up, Bro June, alam ko matagal ko nang sinabi na ibili si Priest Senen ng Wi-Fi booster, yung Mamba. But sadly, I guess wala dito si Priest June. Nasa ibang meeting siya. So the Mamba, because sa mga panahon na napaka-importante ng kanyang mga sinasabi at napuputol-putol, sayang ang pagkakataon. That is only 9,000 pesos. Bro Datu, kindly make the request for that. I want that purchase tomorrow. At ipadala sa DAET. Via courier. Hanapin dito sa ano. Magpatulong kay Bro Regib siguro, technically, kung ano ang specs nun. But anyway, let me proceed. It's exactly 1 year today. 1 year na rin ang priesthood. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi lahat ay lumago sa priesthood. Marami ang nasilaw sa oportunidad na sa kanilang pag-aakala ay kakayanin nila ang tumayo sa sarili nilang paa habang ako ay kinakalaban. So, makikita nyo kung ano ang kalooban ng Abayhawa. Sino ba talaga? Sino? Nasaan na sila ngayon? Lahat ng squad, nasaan na ngayon? Sabi nila sila daw ang mensahero, sila daw ang kinalulugdan. Pero nasaan na sila ngayon? Kung sila ang kinalulugdan. Let me start off. Ito, contributing factor ito. Bakit nalaglag ang karamihan? Unang-una, let me discuss yung priest sa Cebu. Yung pinakabatang priest. Naalala ko pa, sabi niya, proud daw siya dahil siya ang pinakabatang priest. Okay, fine. Hindi na alagaan ang priest na yun. In a sense, na napamper siya at lumaki ang kanyang ulo.
dahil nilabag ng ilan sa abroad at hindi nila nirespeto yung aking salita. Ang sinabi ko noon, idaan sa tamang proseso ang pag-acquire at pagpapatayo ng HOP sa Cebu. Huwag ipapadala ang pera direkta sa Cebu, idaan sa national. Dahil kailangang legally documented ang lahat upang masecure ang HOP. Pero nilabag ako, pinadala. Australia chapter. Hindi po si Brother Fred yun. Yung isa, yung dalawa o tatlo na kasama nila, and one from Germany and one from, I don't know. Dinirekta nila ng dinirekta doon ang padala. So what happened? Wala na ang priest, nagmayabang, kumalaban, at tinangay ang HOP. Pagkatapos ng makuha ang gusto, yung mga tumulong sa kanya sa Australia ay sinuwag niya na rin. So solo niya ang HOP ngayon sa Cebu, sa Pinamungahan. So what is that? Righteousness ba of a priest? Holiness of a priest ba? Ano nangyari sa kawan doon? Nagkawasak-wasak sila. Sabi niya, siya daw ang tagapag-alaga ng kawan. Hanggang ngayon, natutunaw sila. Yan ang isa sa pinakaunang kaso. Then here comes Negros. Hindi rin nakarating sa amin. They started a project dahil idinidikta lang ng CC sa kanyang mga members ang decision making. Siya ang nasusunod, which is not the proper protocol. There should be proper consultation. And when the decision is arrived na, sige magtatayo ng HOP, notify the national. Alam nila yan. But they willfully deviated with gross disrespect. Even at the time na nire-rebuke namin sila, the CC is really, wala sa kanya yung attitude and submission. Kaya anong sinabihan niya si Presidente na ambot sa langaw, habang siya ay pinapaliwanagan, outright I decided, take him out. Along with all his sympathizers. Same thing with other projects na mga naagapan namin. Nagiging dahilan na ng pagkakawasak. So if you are the CC, ibig sabihin, nagiging dahilan ka sa pag-istanbol ng iyong mga kapatiran. And it's not good. Dabnor, ganun din ang nangyari. And in many instances, nagmamalaki ang isang chapter kasi may donor daw sila. And we checked that out. Yes, there is. Alam niyo ang pagbibigay ay hindi masama. Per se, hindi masama. Pero kung ang ibinibigay mo ay magbubunga ng kapalaluan at pagkakasala sa kapatiran, mas maigi pang huwag ka na lang magbigay. More so, nasusulat. Kung ang pagbibigay mo ay magiging dahilan ng pagkakatisod at pagkakawatak-watak ng kawan, maigi pa sa'yo ang talian ng bato sa leeg at ihulog sa dagat. Yan ang nasusulat.
Binasa natin sa Mark chapter 9 kanina. So anong ibig sabihin? Ang sagot ay naandun sa Ecclesiastes. There is time and proper procedure for every matter. There is time and proper procedure for every. Ibig sabihin, hindi natin dapat piliting hinugin nang wala pa sa panahon. Dahil pag pilit nating hinugin yan nang wala pa sa panahon, mapakla yan at katitituran. Hindi ako nagkukulang paulit-ulit hanggang madaling araw sa pagbibigay ng gabay. Ngunit kahit anong gabay ang ibigay natin, ay nawawala ng saysay. Kung ito ay pumapasok sa kaliwang tenga, labas sa kabila. So again, tinatawagan ko ang priesthood and mga officers. Huwag po kayong magiging dahilan ng pagkakawatak-watak, pagkakatisod, liliit ninyong kapatiran dahil hindi po ako mangingimi na magtapat kung kinakailangan. Hindi ko na kailangang patunayan ang sinasabi ko dahil matagal ko nang ginagawa ang pagtatagpas. Kaya hindi po ako sabihin natin ng pressure lamang, nagsasaywar, nagbabluff, nananakot. Hindi po. Sapagkat ginagawa ko talaga. Alam niyo, mas matapang para sa first timer. Pero yung natagpas at babalik, butas ng karayom ang iyong dadaanan. You only have 1% chance to be accepted back into the kawan. Yan po ang totoo. So kaya ko ito sinasabi. Dahil gusto kong muling buksan sa inyo na ang pagpasok ninyo dito sa kawan ay hindi barkadahan system. Hindi kayo naririto upang makipagbarkadahan. In such a way na kapag nag-walk out, nagwelga, nagsigaw-sigaw ng demokrasya, ang iyong sinamahan, ikaw ay lalabas na rin. Dahil pag ginawa mo yon at bandang huli, nakita mong mali pala, ikaw, paano ka? May hirapan kang bumalik. I will make it very difficult for you to come back. Iiyak ka talaga. And I am not exaggerating it. Yes, maraming umiyak at maraming umiiyak hanggang ngayon na gustong bumalik. But I said, no, the door is closed. Huwag niyong sabihin na ako'y walang puso. Dahil ibinuhos ko ang puso ko sa kanila bago sila lumabas. Pero inapak-apakan nila. And I said, so be it. Reap what you have planted. Hindi ako naghihigante. Sinusunod ko lamang ang kasulatan. Nasusulat baga? Aanihin mo kung ano ang iyong itinanim.
Kung ano ang itinanim mo sa akin, ipapaani ko sa iyo. Hindi yan paghihiganti. Ang tawag dyan ay righteousness. And it is there. Maraming umintriga sa akin noon. Ano daw ba ang karapatan ko? Sapagkat nung pumasok sila dito, kay Alahayam sila nakipag-covenant at hindi kay OHC. Tama po. Kay Alahayam kayo nakipag-covenant at hindi sa akin. Pero nung tumalikod kayo, tinalikuran nyo na ang covenant. So wag mo nang gagamitin na depensa ang covenant kung hindi na kita tanggapin dahil tinalikuran mo na ito. Ako ay tagapag-exercise lamang, taga-implement. Kanina na andun sa karugtong ng binasa ni Priest Senen, I think yung sa Matthew yun. Yung sinabi baga kay Pedro, what you lose on earth will be loosened in heaven. What you have bounded on earth will be bounded in heaven. Ibig sabihin, kung sino ang tinanggap natin sa kawan, siya ay tatanggapin din sa kalangitan. Kung sino ang itinakwil natin sa kawan, siya man ay itatakwil din sa kalangitan. Provided further na ang pagtatakwil natin ay may sapat na basehan. At ginagawa natin yun. Hindi tayo basta-basta nagtatakwil eh. At kahit itinakwil na natin, binibigyan natin ng chance to come back. Pero kailangan niyang patunayan na siya ay karapat-dapat nangang tanggaping muli sa loob ng kawan. And that is the 1% chance to come back. Do I have the authority? Yes. Binigay baga kay Peter, anong sabi? I give you the keys of the kingdom of heaven. Binigay kay Peter. At sa Revelation, I have set an open door for you that no one can close. Kay Peter, anong sabi? What you have closed, no one can open. And what you have opened, no one can close. Kung anong iyong binuksan, walang pwedeng magsara. At kung anong iyong isinara, walang pwedeng magbukas. That is absolute authority.